Good morning mga boss and welcome back to our channel. And mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa ating channel, please paki-subscribe naman doon sa baba mga boss. At paki-hit na rin ng notification bell para lahat para updated kayo sa ating mga video. Ayan mga boss, panoorin po natin itong video tungkol ito sa pag-file ni Senator Joel Villanueva nung siya pa ay congressman. Tungkol ito dun sa kaso na ini-issue sa kanya ni Mr. Ombudsman Boyeng Remulla. Ayan mga boss, panoorin natin. Party List Representative Kong Terry Ridon. Kong Terry. Ayun na nga, pinag-usapan natin yung binabanggit na, ang sabi ni Ombudsman Remulla kanina, this was a surprise, secret decision kasi. Pero teka, Kong Terry, mag-backgrounder muna tayo. Ano yung pinagmulan nito? Kasi, di ba, nahihiling sana, no, ang ombudsman ng sa Senado, no, na ipatupad yung dismissal order apparently noong 2016 kay Senator Joel Villanueva. Tama. Tapos, anong nangyari? Balikan muna natin yung pinaka-recent na gusto sanang gawin ni Ombudsman Remulla. Yes, oo. I-implement niya sana ngayong Ombudsman sa dismissal order. No? Pero I think na-find out niya na 2019 na-dismiss yung po administrative case laban kay Senator Joel. No? Siyempre, ang batayan po ang ombudsman noon ay si... noong 2019, si Ombudsman Martires. No? Pero in 2016, ombudsman ay si Ombudsman Conchita Carpio Morales. No? Yes. Pero ang pinagmulan po niya talaga, merong kaso si Senator Joel over PDAF, the misuse of funds. yung PDAF. No? Siya po ay kongresista. Sibak Party List. Sibak Party List. No? But again, yung binabanggit ko bago nag-gap, I think yung pinaka-important question talaga dito sa buong tama ba o mali yung dismissal nito pong bagay po na ito ay kailan nag-file si Senator Joel na kanya pong motion for reconsideration noon pong 2016. Kasi malinaw po yung rules ng ombudsman for motion for reconsideration. Kailangan pong ma-file yung motion for reconsideration 10 days from receipt of the decision. Sa loob ng 10 araw. So ibig sabihin, kung November 2016, release po ni Ombudsman Morales yung pong decision niya. So, more or less, dapat nakapag-file ka within November and December. No more than December 2016. Okay. So, nagawa ba? So, yun yung very important question. Okay. Dalawang tao lang po yung pwedeng sumagot nun. Si Ombudsman Morales, si Senator Joel, at syempre rin pala, si Ombudsman Martires. Kasi, kumbaga, pagka nag-file si Senator Joel beyond December 2016, paso na. Parang hindi ka dapat nag-file ng MR. So, ibig sabihin, kung hindi ka nag-file ng MR, dapat hindi dinismiss ni Ombudsman Martires yun noong 2019. Meron ba tayong dokumentong nag-file siya ng MR? Hindi, kailangan natin mahanap yun. Diba? So, ang binabanggit natin, 3 tao lang po ang makakalam nun. Ombudsman Carpio Morales, Ombudsman Martires, Senator Joel Villanueva. Kasi very precise yung pong rule ng Ombudsman. Ang MR, motion for reconsideration, no more than 10 days from the receipt of the decision. So, ibig sabihin, dapat nag-file noong November 2016, December 2016. At kung hindi, at hindi pumasok doon sa 10 days? O di, improper ho yung MR na final. Kasi ibig sabihin, talagang immediately executory, final and executory na po, yung dismissal versus Senator Joel. Ibig sabihin, hindi dapat ginawa ni Ombudsman Martires noong 2019 yung pong dismissal ng kaso po na ito. Pero para naman doon sa mga nagtatanong, Kong Terry, ito, yung kaso nag-ugat nung siya ay kongresista. Pero bakit siya dinidismiss bilang isang senador? Well, kasi yun nga yung sinasabi nga nila na dapat kumbaga, debate yan sa legal. In fact, maraming magsasabi dyan na pwede ba talaga? Meron man jurisdiction sa mga senador at kongresista, yung pong ombudsman. Pero ang totoo, ang practical effect niyan sana, kung may perpetual disqualification, yung pagtakbo niya supposedly, nung I think 2022. Hindi ba? Kung hindi yan na-dismiss, perpetually barred siya, baka dapat hindi siya nakatakbo ng 2022. So may domino effect pala na posibleng maapektuhan yung kasalukuyan niyang termino bilang senador. So yun mga, I think, but very precise lang yung factual question kailan nag-file si Senator Joel ng kanyang motion for reconsideration sa ombudsman?
November 2016 ba yan? December 2016 ba yan? Or beyond 2016? Ayun, at kung hindi nga, dapat, walang epekto, hindi na-dismiss yung kaso. Tama yan. Kasi actually, ang question ko nga, kung na-file yung by November at December 2016, mahaba pa yung panahon na ombudsman Ombudsman Conchita Carpio Morales eh. 2018 pa siya nag-retire eh. So, ang gusto ko malaman, lumapag ba sa lamesa niya yun? Within 2017 and 2018. At bakit nga sa ibang ombudsman na-dismiss? Yun na nga. So, kumbaga, ano yun, those are very factual questions na yung 30 mga personalidad po ang pwede pong sumagot. Ayan ang aabangan natin sa mga darating na araw kung ano ang magiging tugon ng mga nabanggit na personalidad. Oo. Ayan mga boss, so actually, nano na po yan, na-dismiss na po yung kaso na yan. Sabi pa ni Martires na suplak dito si Boyeng Remulla dahil yung kaso pala yan ay na-dismiss na. So, parang ang nangyari kasi mga boss, sa tingin ng mga tao ngayon, parang lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte ay ginigipit nila mga boss. Yung mga luma ng mga kaso, actually, matagal na ng mga kaso binubuhay nila. So, ganyan po kasi yung nangyayari talaga ngayon. So, napahiya po si si Boyeng Remulla kasi hindi siya nag-research bago niya gumawa ng action. Dapat daw umano nag-research siya regarding dyan kasi tulad yan, napahiya siya dyan mga boss kasi matagal na palang na-dismiss yan at nakapag-file na si Senator Joel Villanueva ng motion for reconsideration. So, napahiya siya dito mga boss. Kaya dapat bago gawin daw ang isang paglalabas ng isang mga ganyang mga kaso, yan, dapat nire-research muna. Pero sa totoo lang mga boss, talagang kitang-kita naman kung bakit nila ginagawa ito. Talagang lahat ng mga malalapit kay Vice President Sara Duterte ay kanilang ginagawa ng paraan. At siyempre, road to 2028 po kasi ito mga boss. Kasi sa 2028, tatakbo muli yan sila, yung mga senador na pa-expire na yung, yung term nila. So, tatakbo sila sa 2028 at iniisip siguro nila na baka siyempre doon yan sa linya o sa ni Sara Duterte, ni Vice President, yung sa pagkakandidato mga boss, baka doon siya sa sanib, kumbaga kung hindi man siya maging independent, malamang doon yan sa linya ni BP Sara. So kaya natatakot sila dyan. Kaya ngayon pa lang ginagawa nila ng paraan yan. Lahat ng mga kaalyado ni medyo malapit kaya Vice President Sara Duterte, dinadahan nila, hinahanapan ng botas. Kagaya nila Senator Bongo, ayan. Kasi, di ba, inisip nila na baka ito yung magiging Vice President ni Sara Duterte sa 2028. Kaya ang ginawa nila, talagang hinanapan nila ng botas, hinanapan nila ng kung paano matanggal or ano pa man. Grabe mga boss, pero ang mga tao ay hindi natutulog dyan. So nakikita na ng mga tao yung mga ginagawa ng mga public servant natin dito sa Pinas. So ikaw mga boss, kayo mga boss, ano yung masasabi nyo dito at opinion nyo dito? Yan, comment na lang dyan sa baba. Ayan, maraming salamat. Ayan, pagdating sa issue ng bayan mga boss, ayan, dapat tayo makialam. Hanggang sa muli mga boss.